So yun na nga, no, panahon na talaga para aalis na tayo na Tacloban City kasi kailangan na nating mag-move forward sa may Catbalogan City sa may Samar, Calbayog, tsaka Sorsogon and Albay. Pero yun na nga, no, bali ito nakikita ko ninyo dito is ito yung kuha ho natin sa Santo Niño Shrine Museum, no, ng pagmamayari ni Imelda Marcos, Romualdez Marcos. Ang ganda ho ng lugar na to dito, hindi ko lang ma-share yung video kasi nga video are not allowed, kaya picture lang na walang problema. Pero yun na nga, basta puntahan nyo to dito. Isa sa pinaka-recommend ko talaga sa Tacloban City na tour ay itong Santo Niño Shrine. Napakaganda talaga na makikita natin sa loob. Dito mo talaga makikilala kung sino talaga si Imelda Romualdez Marcos, kung gaano nga ba siya ka passionate when it comes to mga luxury items. For example niyan, alam niyo ba yung ivory tusk na galing sa yung tusk ng elepante, tsaka yung mga foot rugs or yung ginagamit ng carpet na made of galing sa coat or galing sa mga far basta yung balahibo ng mga kahayupan na. Okay, so ito na nga, bali ang video na to dito is pupunta tayo ng Palo, Leyte, no, probinsya ng Leyte, 1st district. So Palo Leyte is located sa 1st district, no, kasama ito sa nasasakupan ng District 1 ni House Speaker Martin Romualdez. And ano nga bang meron sa Palo Leyte? Siyempre ito ay first income class municipality in the province of Leyte, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 76,213 people, making it the most populous municipality sa buong rehiyon, sa buong probinsya ng Leyte. Sa municipality hindi siya syudad. Ilan ba ang syudad sa Leyte? Isa lang yata, no? So tingnan nga natin yung District 1 ng Leyte. Subukan nyo panoorin sa Wikipedia itong Palo Leyte. Kasi makikita nyo dito, di ba, sinabi niya nung una na first income class municipality. Pero pag dito naman sa economy, titingnan mo, lalabas lang siya as a third municipal income class. So ano ba talaga? Okay, meron silang poverty incidence na 20.12%. So mataas-taas din, no? Marami din ang mahihirap, hindi kayang ma-access ang basic necessity, which is bigas, ulam, kuryente, shelter, clothing, at kung ano pa mga basic necessity. Okay, so sila naman ay the municipality is the seats of most government departments, bureaus, and regional offices of the Region 8. Although some are situated at the neighboring city of Tacloban, the municipality is also home to the offices of the ecclesiastical government of the Archdiocese of Palo, the Archbishop residence, as well as the secondary, tertiary, and theology seminaries of the Archdiocese. On March 17, 2022, the new Leyte provincial capital in Palo was inaugurated by President Rodrigo Roa Duterte, officially moving the seats of the provincial government to the municipality pending an enabling law changing the provincial capital from the current highly urbanized city of Tacloban. So, bali nilipat na sa Palo Leyte ang kanilang provincial government center. Okay? So etymology, or dito na tayo sa etymology. Ano ibig sabihin ng etymology? According to the existing records, those who went to Kotay after the tribal war in Bunga were all equipped with palo. Palo, di ba yung palo-palo? Yun ba yun? Yung pang ginagamit natin pag maglalaba tayo dati sa ilog or sapa. Okay, being the settlement or Palo, a sort of club of fighting or self-protecting. Being the settlement of a tribe with Palos, this is likely the reason why the community was known as Palo. However, the late Justice Norberto Romualdez is an issue of no limitang hiri. In an issue of no limitang hiri, a Tacloban-based newspaper of that time asserted on June 9, 1909 that this town was named Palo because of its many carpenters sporting hammers, maso or palo. Okay. Believers in superstition and the supernaturals ascribe the origin of the Palo name to the town's experience during the pre-Spanish time, often being visited by typhoons every 8 days. Okay. They called the phenomenon walo-walo, hence walo, palo, 8 hammer. So let's go to history. The first settlers of Palo were the tribes Panganoron,
Kalampog, Manlangit, Kamagong, Kawaring, Kabalhin, Kumagang, Maglain, Bilyo, and Dilyo. They lived peacefully in an area resembling the shape of a bridge in what is now Barrio Bunga, present-day San Joaquin, which spanned an area on both sides of the river bearing the same name. As the population increased, tribal feuds would cause the people to disperse. Survivors would settle in Payapay and other in Kanpitik. The book went to Kutay. Those in Kutay would eventually establish the town of Palo. So, tingnan natin kung kailan ba sila nagsimula, no? Kailan sila na founded, kung gano'n nga ba ito kaluma si Palo. I guess ano to, mga 1800s pa to si Palo. Ano na to, no? Founded na siya. Na-discover na to ng mga Espanyol. Pero ano lang, kumbaga tansya ko lang naman sa mga simbahan, for example. Yan naman kasi talaga ang pinakalumang mga structure sa isang lugar natin, no? Napapansin nyo, di ba? Yung university, eskwelahan, tsaka yung yung church, no, yung cathedral. Okay, so kailan ba siya founded? Titingnan natin. Basahin niyo diyan, ha, meron makikita ng Wikipedia. Pwede yung tingnan din ang ano meron sa Palo. Baka yung aking binasa ay hindi siya updated. So, yun na nga, meron silang assets na revenue na 313 million. Okay? So, not bad para sa 76,000 population. Meron silang assets naman na almost 1 billion. So, hindi pa sila billionaire town or municipality. Expenditure, 269. Medyo malaki-laki, no? Liabilities, ganun din to, 89. And, kailan sila na-founded? So, let's go to highest elevation. Meron silang 1,273 feet. So, meron silang bundok, no? Yan yung highest elevation. Tapos, meron silang 0.0 feet na lowest elevation. Meron silang electorate na 43,000. So, out of 76,000, yun na nga, medyo kalahati, no? More than 50% ang kanilang botante dito. So, binong sila sa District 3. Ang mayor ay si Remedios Petilla. Nabanggit akin ng mga tricycle driver sa Palo na, sa Leyte, sa Tacloban, na ang maaari daw tumakbo against daw kay Martin Romualdez as congressman daw sa Leyte, District 1 ay itong mga Petilla family. Tama ba? Okay, so Representative Martin Romualdez or Ferdinand. Okay, tapos kailan ba sila founded? Okay, 1596. Okay, luma, no? So, Oton, Iloilo, Cebu, Iligan, Balogan, somewhere ba sa lumang sila, mga 1500 sila pinanganak sa mga lumang mga municipality, mga town sa Pilipinas. Founded on 1500s as a Jesuit mission, 1768 as a town. Okay, yun lang, no? So, ito na yung lugar. Maliit lang naman siguro to na portion ng Palo itong ating napuntahan na daanan, kasi pupunta tayo nito sa MacArthur Shrine or MacArthur, the Return of MacArthur. So, yun na siguro yung natin dito ating pupuntahan. Yung may ipapakita sa inyo, no? Maliit lang siya ng portion ng Palo, pero maganda siya, diba? So, tahimik, tsaka yun na nga, marami kang makikitang mga medyo old, mga lumang simbahan. So, sa mga hindi taga Tacloban City, hindi mga taga Palo, no? Kayo ba'y nakapunta na ng Palo? Every time na kayo dadaan dito, actually iba dadaanan ng Palo, diba? All the way to Mindanao. Kapag galing tayong Manila, mag-Babayland ho tayo, Palo is madadaanan natin, tsaka yung maliit na porsyon ng Tacloban City.